Till the verdant valley nightly, beside the green, green grass, swing, swing, swing the spinning step. You wear the shoes and I will wear the dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight, lead me. Allow the moonlit Lord, lift your open hand. Strike and the band and make the fireflies dance, silver moon sparkling. So kiss me. Siya ang papasikat na sexy actress na kamakailan lamang ay gumawa ng ingay matapos niyang kantahin ang awiting Kiss Me sa programang Master Showman. Subalit umugong ang kanyang pangalan hindi dahil sa ganda ng kanyang boses, kung hindi dahil mali-mali ang pagbigkas niya sa lyrics ng kanta. Pero sino ang mag-aakala na ang pagkakamali niyang ito ang magiging susi sa kanyang tagumpay? Mga kaibigan, sama-sama po nating tunghayan ang kwento ng buhay at pagsikat ni Jeremy Daud na mas kilala natin ngayon sa pangalang Alisa Alano. Ano ka ba naman? Pronoun lang. Madali lang kaya yun. Di ko talaga maintindihan. Hirap pa talaga ng English. Bobo ko talaga. Walang taong bobo, no? Hayaan mo. Bukas, tuturuan kita. Ipapaliwanag ko sa'yo kung ano yon. Buti ka pa magaling mag-English. Aanhin naman natin yung English, nasa probinsya tayo. Jeremy! Saan ka na naman galing, ha? Ha? Imbis na umuwi ka rito na maaga para makatulong sa bahay, wala kang inaatupa kundi puro klase. Tama na po, masakit ko, Lola. Talagang masakit yan, wala kang kwenta! Ha? Kahit anong aral ang gawin mo, wala ka rin mararating. Tandaan mo yan, ha? Pasok sa loob! Ano ba? Tayo na! Opo, opo. Jeremy! Jeremy! Ang besting bata ka, ha? Ano? Palibasan niyo sa'yo kaya hindi ka nag-iingat? Ha? Ano ka ba? Tama ka na po. Anong tama na? Tingnan mo ang ginawa mo! Inay, tama na. Ikaw, ha? Kinakampihan mo naman ang besting batang yan? Hindi mo ba nahalata? Ha? Lumara, salot dito sa atin yan. Ayaw ko ba kung bakit natin kinukup yan, eh? Sarili nga niya magulang. Ayaw sa kanya. Inay, tama na. Maawa ka naman. Anong maawa? Ingatan mo yung mga baso, ha? Bahala ka sa pesting yan! Reset! Jeremy, ikaw na ang bahalang umunawa sa lola mo, ha? Totoo po ba hindi ako mahal ng nanay ko? Ano ba namang tanong yan? Siyempre, mahal ka noon. Kung mahal niya po ako, bakit niya po ako iniwan? Kasi kailangan niya magtrabaho sa ibang bansa. Pero hindi nangangahulugan na hindi ka niya mahal. Kasi Itay po, kung minsan po ba, hindi niya ako hinanap. Kasi Australiano ang tatay mo. Nung iniwan niya ang nanay mo nung nabuntis, hindi na siya nagpakita. Tita, mahirap po pala pag nag-iisa ka lang. Wala nang mamahal sa'yo. Jeremy, hindi totoo yan. Andito ako. Mahal na mahal kita. At pangako ko sa'yo, habang nabubuhay ako, hindi kita pababayaan. Lumaki si Alisa na hiwalay ang kanyang mga magulang. Hindi niya nakilala ang Australiano niyang ama. Ang kanyang ina naman, nagtatrabaho sa ibang bansa, kung kaya't napilitan siyang lumaki sa poder ng kanyang istriktang lola.
Lola. Ano ba? Ano ba yung amoy na... Ano yung amoy na yun, ha? Ano yan? Ilabas mo. Ilabas mo, sabi! Ang peste kang bata ka, pati ito sinunog mo. Bakit ba? Di ka nag-iingat! Kasi po yung sinaing nasusunog na po, kaya po naiwanan ko po yan. Ang ibig mo sabihin, pati sinaing sinunog mo! Hiya ka talaga! Halika dito, lumapit ka. Lola, ano gagawin niyo? Lumapit ka, sabi! Lola, anong gagawin? Lola, wag po! Siguro naman magtatanda ka na rito, ano? Lola! Lola! Jeremy! Jeremy! Ba't hindi ka pumasok kanina? Ano yan? Ang lola mo na naman ang may gawa niya, no? Huwag ka nang umiyak. Gagaling din yan. Huwag kang mag-alala. Nahihirapan na ako. Hindi ko na alam minsan kung anong gagawin ko. Galit sa akin si Lola. Kasi pabigat ako sa kanya. Si Tita Flor naman, laging nasa trabaho. Kaya minsan di niya ako maprotektahan pag galit saan si Lola. Huwag ka na umiyak. Kamusta nga pala ang klase kanina? Nainis ako. Di ako nakapasok. Huwag ka mag-alala. Tuturo ko sa'yo kung ano lesson namin kanina. Alam mo, bubutihan ko ang pag-aral. Gagalingan ko. Para isang araw, makatapos ako. Maghahanap ako ng magandang trabaho. At pag nakahanap na ako ng magandang trabaho, aalis na ako sa lugar na to. Ang tanging pinangahawakan ni Alisa upang makawala sa buhay na nakagisnan niya ay ang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya naman, nang makatapos siya ng high school, Lola Cora? Huwag mo na akong dramahan. Umalis ka kung aalis ka. Dapat matagal ka nang lumaya sa bahay na ito. Wala rin naman mararating ang buhay mo. Kaya huwag mong aksayahin ang oras ko. Dito na. ngunit gaya ng inaasahan, hindi magiging madali ang buhay ni Alisa sa Maynila. Oh, anong balita dun sa Ortigas? Anong sabi? College level kasing kinukuha. High school lang naman tinapos ko. Yung sa mall, yung sales lady. Ayaw nila sa punto ko, matigas daw. Halatang galing probinsya. Ay, ang hirap pala dito sa Manila, Esther. Paano ako makakapag-aral kung wala akong makukuha trabaho? Jeremy, huwag kang mawawala ng pag-asa. May awa ang Diyos. May kailangan po ba kayo? Alam mo, Iha, konting ayos ka lang at konting makeup, pwede ka na maging model. Model? Model. Ikaw ba? Tingnan mo, sa tindig mong yan, konting ayos lang, gusto mong makita ang sarili mo sa TV, sa magazine, sa mga fashion show. Papasikatin kita. Type mo ba yun?
Nako, kung bahala sa'yo. Sinungga ba ni Alisa ang pagkakataong iyon? Nagsimula siyang maging isang modelo. Subalit, hindi pa rin sapat ang kanyang kinikita. Kaya naman, labis-labis ang kanyang tuwa ng isang araw. Ate Jing, ano ginagawa natin dito? Naku, huwag ka na magtanong, basta mag-relax ka lang. Maganda ka lang, ha? Smile, smile, smile. Relax, relax, okay? Attention yung tsura mo, ha? Hi, Jing! Hi, boss. Good afternoon po. Good afternoon. Good afternoon. Hello. Siya ba yung sinasabi mong alaga mo? Pa, boss. Di ba ang ganda niya, ha? Pwede. Sexy. Iha, ano pangalan mo? Jeremy Daud po. Mahirap tandaan. Dapat yung simple at sexy ang dating. Let me think. Alisa Alano. What do you think? Perfect, boss. Perfect. Alis, Alano. Boss, sige boss. Naku, ganda ng pangalan mo. Bagay na bagay sa'yo. Ang ganda-ganda. Naku, boss, ibig sabihin ba okay na siya, boss? Congrats, Alisa Alano. Welcome to the Viva Hot Babes! Dahil sa taglay na ganda, naging miyembro ng Viva Hot Babes si Alisa. Subalit kalakip nito, mahaharap siya sa isang kakaibang pagsubok. Yes, I did. I made it. Anyhow, just approach me if you need anything, okay? Okay, I will. Okay, I'll see you around. O ano? Ba't di mo chinika? Producer ng mga concerts yon. Nakakahiya po eh. Sus, Mariosep, nakakahiya. Dapat matapang ang loob mo sa business na to. Huwag ka mahiya. Dapat project ka ng project. Isa pa po, nag-i-English kasi. Sus, Mariosep. Hindi na po ako mag-English. Kalo. Kaya hindi ako makasagot. Galing kasi ako ng probinsya eh. Nako, Iha. Ba't ka nahihiya? Hindi mag-Tagalog ka. Nasa Pilipinas ka. Ano problema doon? Nahihiya. Hi, boss. Diba? Huwag kang mahihiya. Be proud of who you are. Dapat pakita mo totoong personality. But guess what? This sassy girl also find time to hone her musical inclination. Frankly, like any other teen her age, just loved to rock out and loud. Aloud. Playlists are good, Charlotte, as Simple Plan, Hoy! Husband and Link Ano ba yung Park. ginagawa mo? Parang kang baliw dyan. Nagbabasa kasi ako ng English. Ang hirap kasi sumabay, di ba? Ay, nako. Mamaya na yan. Downtime for her. Ito munang problemahin mo bago yung mga English na yan. Ano ba ito? Mga bills po natin. Alam mo, ang dami na nating utang eh. Pag hindi pa tayo nakabayad dito sa apartment na to, baka mapalayas na tayo dito. Ate Jing, pwede po ba kita makausap? Ano yan? Ano yan? Ilang buwan na rin po ako nagsasanay sa Viva Hot Babes. Hanggang ngayon po, hindi pa rin po ako nasasalang. Alam mo, Alisa, no? Katapatin kita. Sa hirap ng buhay ngayon, kahit ang Viva Hot Babes, bihirang makuha. Pero pag kinukuha sila, pilin-pili lang yung nasasalang. Iyan naman. Wala ka pang pangalan, kaya hindi ka masalang-salang. Pero Ate Jing, paano po ako masasalang? Paano po ako makikilala? Alam mo talaga hindi ka makikilala kung hindi ka masasalang. Pero ang point dito, that's the sad part of the story. You can never do anything about it. Ganun ang buhay. Ate Jing, kailangan ko din pong kumita. Halos wala na po akong pambayad ng bahay.
Teka lang, ha? Alam mo, may kilala akong gusto kong makilala. At sabi niya, Ang buong pag-aakala ni Alisa ay magiging madali na ang kumita ng pera matapos siyang makasali sa Viva Hot Babes, pero napagtanto niya agad na mali ang pag-aakalang iyon hanggang sa Nagkamali yata ako ng pinasukan. Pasensya na po. Hindi ka nagkamali, Alisa. Kayo po si Mr. Sebastian. Kayo po ang kamiting ko. Oo. Oh, halika. Upo ka rito sa tabi ko. Mawalang galang na po. Pero pwede po bang sa iba na lang tayo mag-meeting? Ayos na rito. Maganda nga dito eh. Oh, tayong dalawa lang. Walang ibang tao. Pwede nating magawa ang kahit na ano. Halika. Doon ka. Relax ka lang. Upo ka. Hindi ako nagkamali. Talagang maganda ka. Lalo na sa malapitan. Kaya kitang pasikatin. Kung Viva Hot Babes lang ang aasahan mo, wala kang patutunguhan. Huwag po. Tama na po. Nagawan kita agad ng pelikula. Ikaw ang bida. Hindi magtatagal, sisikat ka na. Yun naman eh, kung papayag ka lang sa gusto ko. Huwag po. Huwag po. May kabayaran ng lahat, Alisa. Pati ang kasikatan. Ang tanong lang eh, kung hanggang saan ang kaya mo. Parang awa niyo na po. Hindi ko po talaga kaya. Sira ka pala eh. Di ba kilala kung sino ako? Walang tumatanggi sa gusto ko. Kayo arte. Pare-pareho lang kayo lahat gusto mag-artista. bitawan niyo po ako. Jeremy. Tita. Bakit? Ano nangyari? Bakit po ganun? Para napakahirap po nga maabot ang pangarap ko. Ang gusto ko na naman po magtrabaho. Bakit po ganun? Bakit? Ano nangyari, Jeremy? Hindi ko po kayang ibenta yung katawan ko para sa pangarap ko. Hindi ko po kaya, tita. Talagang hindi mo talaga dapat na ibenta ang kaluluwa mo sa kahit ano pang dahilan. Tama ang ginawa mo. Pero, baka po lalo po akong walang marating eh. Para na lang po yung pangarap at karir ko. Saan po ako pupulutin? Jeremy, makinig ka sa akin. Mahirap talaga ang buhay. Kaya kailangan matuto ka makipaglaban. Lumaban ka. Kailangan magpakatatag ka.
At makikita mo kapag ginawa mo lahat yon, ikaw ang mananalo sa bandang dulo. Kaya pala ako hindi mapalagay. Kaya pala mabigat ang loob ko. Hayaan mo. Dito na muna ako sa'yo. Sasamahan kita. Babantayan kita. Dahil sa mapait na pangyayaring iyon sa buhay ni Alisa, lalong walang pinatunguhan ang kanyang career. Dala ng matinding kalungkutan, tila naubusan na ng pag-asa si Alisa. Tignan gabi, ka, pasok ka. Come in. Maupo ka. Take a seat. Come on. Oh, ano na? Gabing-gabi, what brought you here? Pasensya ka na. Hanggang dito sa bahay mo, pinupuntahan kita. Kailangan lang talaga kita. Naku, alam mo, Alisa, wala akong magagawa. Kahit gustuhin ko man, hindi kita mabigat ng trabaho. Kahit modeling lang. Kasi naman ikaw kinalaban yung matandang hukluban Maraming koneksyon yan. Tingnan mo, pinipigilan niya pagsikat mo. Hindi kita maibu kahit saan. Hindi makakalabas to, ha? Hanggang dito lang yan, ha? Mabuti pa, try mo. Alam mo, exciting. Iba klase yung pakiramdam. Ha? Wag na. Masama yan sa katawan Ano masama? Hindi mo pa na-try Nako, isubukan mo. Iba ang pakiramdam. Heaven siya, heaven. Oo nga, wala namang masama kung susubukan mo Oo nga pala si Peter. Alisa. Naging magkasintahan sina Alisa at Peter. Subalit, kasabay nito, matututo rin gumamit si Alisa ng ipinagbabawal na gamot. Peter? Peter? Gising ka na. Bakit? Uwi na ako. Uwi na ako. Uwi ka na? Maaga pa. May sayaw pa kami bukas sa Viva Hot Babes. Buti nga naipasok ako ni Ate Ching Bukas pa naman yun, di ba? Matutulog pa ako Ano ka ba? Kaya mo yan. Tara. Batak muna tayo. Ayoko, Peter. Nakakapagod yan Akala ko ba mahal mo ako? Mahal nga kita. Kung mahal mo ako, sasamahan mo ako. Tara. Ha? Mula sa una niyang tikim, magsisimulang malulong si Alisa sa ipinagbabawal na gamot. Okay ka lang ba? Jeremy? Jeremy, okay ka lang ba? Kanina ka pa dyan Isang spot lang naman ang nililinis mo. Ang dumi. Tita, hindi mo ba nakikita ang dumi-dumi? Anong madumi? Ang linis-linis niyan. Ang dumi! Nakakadiri sa dumi. Halika nga dito. Jeremy, magtapat ka sa akin. Nagdodroga ka ba, ha? Bakit naman po ako magdroga masama po sa katawan yun. Kilala kita. Alam ko ang pagkatao mo, kaya magtapat ka sa akin. Jeremy, alam kong alam mo ang tama sa mali. Alam kong alam mo kung ano makakabuti sa'yo o hindi. Huwag mong sisirain ang buhay mo. Mahal kita. Tinuring kitang anak ko. At ako, ang higit sa lahat, ang unang-unang masasaktan kapag nakita ko na sinisira mo ang buhay mo.
Bilisan na natin. Baka malate ka sa flight mo. Ha? Halika na. Oh. Si Peter? Sige, wala po kayo dito. Tama nga yung sinabi ni Jing, aalis ka na. Iwan mo na ako. Maniwala ka, Peter. Mahirap dito para sa akin. Then don't go. Huwag mo ako iwan, please. Nagpunta ako sa Manila dahil may nahabol akong pangarap. Pero nalihis ako ng landas. Kailangan kong ituwid lahat ito. Ganun na lang ba kadali yun? Basta man lang ako iiwan. Ha? Mahal kita, Peter. Pero mas mahal ko ang pangarap ko. Alam ko hanggat kasama kita, hindi ako makakawala sa droga. Dahil ayaw mo rin naman makawala doon. Alisa. Alisa, please. Huwag mo na akong pahirapan, Peter. Kung talaga mahal mo ko, hahayaan mo ko. Saan ka pupunta? Sa Hong Kong, tinanggap kong isang offer doon para kumanta. Mag-iingat ka palagi, ha? Alagaan mo lagi yung sarili mo, ha? Matapos ang halos 2 buwang pagkalulong sa droga, nagpasya si Alisa na iwanan si Peter, pati na rin ang bisyong kanilang pinagsaluhan. Nagtungo siya ng Hong Kong para maging isang singer. Dito, nakuha ni Alisa na pagalingin ang kanyang sarili. Matapos ang 3 buwan, Aling Flor! Aling Flor! Nandito na po siya! Aling Flor! Aling Flor! Nandito na po siya! Ha? Ano? Nandito na po si Jeremy! Si Jeremy? Opo! Ha? Jeremy! Jeremy! Miss na miss kita. Kamusta ka na? Ayos lang po, tita. Kayo po. Mabuti rin naman. Tingnan mo yung tsura mo. Ang ganda-ganda mo talaga. Ang tita talaga. Lola ko na. Huwag mo na akong dramahan. Umalis ka kung aalis ka. Dapat matagal ka nang lumaya sa bahay na ito. Wala rin naman mararating ang buhay mo. Kaya huwag mong aksayan ng oras ko. Kahit anong aral ang gawin mo, wala ka rin mararating. Tandaan mo yan! Ha? Ay, wag ko ba kung bakit natin kinukup yan eh? Sarili nga niya magulang. Ayaw sa kanya! Ilang buwan na siyang ganyan. Hindi naman namin madalas sa ospital dahil wala na rin naman kaming pera. Lola? Ikaw. Kumusta na po kayo, Lola? Tagal po nating hindi nagkita. May mga pasalubong po ako sa inyo. bagamat labis sa pagmamalupit ang sinapit ni Alisa sa kanyang lola, hindi pa rin nawala ang pagmamahal niya sa kanyang lola. Eh, Dok, hindi po ba natin kailangan din sa ospital si Lola? Oo, Dok. Wag na. Mas maganda rito. Mas maalagaan siya ng mga malapit sa kanya. Basta siguraduhin lang ninyo na naiinom niya yung mga gamot niya. Opo, Dok. Salamat po. Alay kayo, Dok. Hatid ko. Sige, alis na ako. Thank you po. Apo, bakit mo ginagawa ito sa akin? Bakit mo ako tinutulungan?
Sa kabila ng pagmamalupit ko sa'yo, ito ang sinusukli. Matagal na po yun, Lola. Lahat po tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga po ngayon ay kailangan ninyo ako. At nandito po ako para tulungan po kayo. Apo, nagkamali ako sa'yo. Hindi nagtagal na maalam na rin si Lola Ising. Ipinalibing ni Alisa ang kanyang lola. Subalit hindi dito nagtatapos ang pagtanaw ni Alisa ng utang na loob sa mga taong nagmamalasakit sa kanya. Maraming salamat po sa pagpunta niyo sa libing. Naging kaibigan ko rin si Cora. Sayang at hindi na natin siya kasama. O sige, pag may kailangan pa kayo, sabihin niyo lang sa akin, ha? Salamat po. Salamat po. Maraming salamat, Salamat po sa inyo, ha? Salamat po. Mauuna na kami. O, sige, mag-ingat kayo. Salamat po. Nalulungkot ako kapag naiisip ko na wala na ang lola mo. Iniwan niya na tayo. Pero masaya rin ako na kahit pa paano, sa huling sandali nagkaayos kayo dahil napatawad ko siya. Wala yun, tita. Sino po ba ako para hindi magpatawad? Halika, tita. May papakita po ako sa inyo. Jeremy? Jeremy? Ano ibig sabihin nito? Wala po ito sa ipon ko sa Hong Kong, tita. Para po sa inyo. Hindi mo na sana ginawa ito. Malaki pong naitulong niyo sa akin, tita. Kayo na po yung tinuri kong nanay ko. Ang tanging kakampi ko, tsaka tanging tumutulong sa akin pag may maapi sa akin. Ito lang po yung magagawa ko para makabawi sa lahat ng kabutang ginawa niyo po sa akin. Maraming salamat, Jeremy. Kaya baka naman naubos na mga naipon mo dahil dito. Hindi naman po. May natira pa pong konti. Tsaka, babalik po ako sa Manila baka sakaling babalik po ako ng showbiz baka sakaling may tumanggap pa po sa akin. Salamat, Jeremy. Nagsumikap si Alisa na bumalik sa showbiz sa tulong ng kanyang bagong manager. Hindi pa rin ito naging madali, subalit nagpatuloy pa rin siya sa pagpupursigi. Hanggang sa... Kiss me down by the broken tree house, feeling me. Our funny hungry time. Bring your flower hat. We'll take the time, make on your spotted map. Oh, kiss me. Beneath the milk. Best friend, ang galing-galing mo naman. Hoy, Alisa. Alam mo, nakakahiya ka. Ha? Bakit? Hindi mo alam? Alam mo ba, mali-mali yung lyrics at pronunciation mo sa kanta mo. Ha? Hindi naman ah. Anong hindi? Ang tigas-tigas ng dila mo. Alam mo, bago ka sumabak, sana pinag-aaralan mo muna yung kanta mo, ha? Kasi alam mo, nakakahiya ka eh. Pinagtatawanan ka ng buong Pilipinas. Huwag mo nang pansinin yun. Naiingit mo siguro yun sa'yo. Matapos ang natatanging pagtatanghal ni Alisa sa Master Showman, biglang kumalat sa TV at sa internet ang video ng performance niyang iyon. Sa isang iglap, biglang umugong ang pangalang Alisa Alano. Nagkasunod-sunod ang kanyang mga TV guestings. Kaya naman ngayon,
tila kilala na siya ng buong bansa. Tumawag nga pala ang Nats. Meron ka daw guesting sa Miyerkules. Talaga, Esther? Oo. Alisa, ano masasabi mo at kalat na kalat ka sa internet dahil sa pagkanta mo ng Malisa Master Showman? Talaga? Sikat na pala ako. Hindi ka ba nahihiya, Lisa? Sinira mo daw ang kanta. Nung una nahihiya ako, pero ngayon hindi na. Yun kasi ako eh. Galing kasi ako ng probinsya, sa Tarlac. Kaya medyo matigas pandila ko. Saka, mahina ako sa English. Di pa naman kasi ako nakatapos sa kolehiyo. Kaya bakit ko kakayahan sarili ko? Eh yun ako. Tama yan, Lisa. Hindi ka naging pikon. At natutunan pagtawa ng sarili mo. Ang mahalaga lang naman kasi ay kilala ko ang sarili ko at ang gusto kong marating. Isang araw, tutuparin kong pangarap ko. Ano ba yung pangarap mo? Ang makatapos sa kolehiyo, pagkaya na, babalik ako sa eskwelahan. Sa totoo lang, hindi ko akalain na ang isang nakakataong bagay ang naging susi para mapansin ako. Hindi kailangan ipagpalit ang dangal ko para marating ang gusto ko. Mabait pa rin ang Diyos at pinagbigyan niya ako sa gusto ko. At aalagaan ko ito magpakailanman. Kamakailan lamang matapos ang matagal na pagkakawalay sa isa't isa, nagkita at nagkaayos din sina Alisa at ang kanyang ina sa programang Star Talk. Alisa, naku, bidang-bida ka ngayon, ano? Ang dami-dami mong shows at talagang ang publiko, talagang naakit mo doon sa iyong Kiss Me. Hindi ka naman nahihiya. Hindi po. Siyempre ngayon, hindi ka na nahihiya kasi yan ang humatak sa'yo di ba? Pero before ka naging Alisa, Sa totoo po dati, hindi ako palakibo. Tahimik lang ako lagi sa tabi. sinasadya mo yun. Kasi baka magsalita ka ng mali. Natakot ako na baka pag nagsalita, pagtawanan ako, gano'n. Yung naranasan mo nung kabataan mo, yung pagmamalupit ng lola mo. Ay, hindi na po. Nawala na po yung sama ng loob. Natanggal na po lahat yun. Opo. Ay, yung pagmamahal sa iyong ina. Okay na po kami ngayon. Siyempre, kahit pa paano po, hindi naman po mawawala yung pagmamahal eh. Lagi po nandyan yun. Hindi, pero do you see your mother very often? Nakikita ba kayo? Nakatira na po siya sa bahay ng tita ko ngayon. At doon ka rin nakatira? Umuwi-uwi po. Kasi sa Tarlac po yun eh. Oo, sa Tarlac. Opo, dati po, hindi po siya naka-stay sa amin. At ang iyong father? Hanggang ngayon, hindi ko po alam kung nasan siya tsaka kung sino siya. Alam ba ng mother mo kung nasaan siya? Alam niya kung nasan yung father ko. Alam niya yung full address. Hindi ka excited na makita o makilala ang ama mo? Excited din po, pero siguro po nasanay lang po talaga ako na walang kinagis na magparehong magulang. Pero meron pa rin po sa loob na gusto kong makilala, makita. Ngayon, kilala ka na. Paano gusto mo mangyari sa career mo? Gusto ko po siyempre makaipon, makatapos sa pag-aaral para matulungan ko po ang aking nanay kahit na paano. Ano ang unang-una mong bibilhin? Bahay po. Bahay! At tapos yung pamilya mo, dadali mo na dito? Ano ba? Opo. Tapos ang bahay? Siguro po mag-ipon na muna. Alam ko, napakabata mo pa, You're only 19 years old. Pero dyan sa 19 years na yan, meron na bang aral na maaari mo i-share sa televiewers natin? Unang-una, hindi po common na lumaki ka ng walang magulang, mapapariwara ka na. Kung depende lang po sa iyo yan, depende lang po sa tao. Kung nag-iisip pa rin. Parang nga napakahirap yun, mabuhay ka walang magulang. Opo. Hindi ba? Napakahirap po. Oo. Anong pinakamahirap na bahagi dun? Yung pong bata ako siguro na lumaki ako sa lola ko nga. Talaga namang sikat ka ngayon at magpakailanman, we are hoping na mapanatili mo kasikatan na yan. Siyempre sa maganda at maayos at pumaraan. Thank you very, very much. Thank you po. Thank you very much, Alisa. Thank you. Thank you po. Thank you po sa inyo, Miss Mel. At siyempre po sa magpakailanman at sa buong GMA7. Thank you very much po sa pagbigay niyo ng chance sa akin na ma-share ko po yung kwento ko. Okay. Thank you very, very much. Thank you. Bagamat naging tampulan siya
ng katatawanan dahil sa kahinaan niya sa Ingles. May tuturing na isang inspirasyon sa atin si Alisa sapagkat nagamit niyang susi ang kanyang kahinaan upang makamit ang inaasam niyang tagumpay. At bukod pa rito, sa gitna ng mga pagsubok, hindi nagmaliw ang pag-asa, ang tibay ng loob at paninindigan sa kanyang puso. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan